Seguridad sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo at ang pinaigting na Senate security ating tatalakayin kasama si Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Major Asilo, magandang tanghali po. Yes ma'am, magandang tanghali po. Sa pagbubukas ng mga paaralan po sa susunod na linggo, paano po ang deployment ng NCRPO para matiyak ang kaligtasan ng ating mga estudyante, guro at mga magulang po sa NCR? Sa kasabay po ng ating pagbubukas ng klase next week, June 8, maglalagay po ang NCRPO ng police presence sa mga lugar na may mataas na bilang ng mga estudyante at commuters. Ang layunin po natin ay magkaroon ng nakikitang kapulisan sa mga lugar kung saan po sila kinakailangan para po sa agarang tulong at seguridad. So meron po tayong i-deploy na nasa 4,402 na police personnel. Sila po ay tatao doon sa ating nasa 200 plus 285 na police assistance desk na ilalagay po natin sa iba't ibang paaralan dito sa Metro Manila. So nag-expect po tayo ng nasa 2.1 na mga estudyante na papasok sa pagsisimula po ng pag-open po ng klase by June 8. So sa mga eskwelahan pong ito, meron po tayong record na nasa 1,202 na mga paaralan dito sa buong Metro Manila na lalagyan po natin ng mga kapulisan at i-ensure natin na magiging maayos at mapayapa ang pagbubukas ng ating klase. Okay. Major, itong 2.1 million na estudyante ay hindi bihirang bilang, napakaraming mga mag-aaral nito. Saan-saan pong mga lugar ang tututukan ng NCRPO dito po sa Metro Manila? Pagdating po sa deployment ng police, katulad nga na nabanggit nyo sa mga paaralan, transport terminals at pangunahing lansangan. Opo, bibigyan prioridad po natin ang mga paaralan, yung ating po mga transport terminals, pedestrian crossings, mga loading at unloading areas. Ganon din po yung ating mga pangunahing kalsadang nadaanan ng ating mga estudyante. Tututukan din po natin ang mga lugar na kadalasang nagkakaroon ng pagsisikip ng tao at sasakyan tuwing magbubukas ng klase. So bukod po sa paligid ng mga paaralan, ay magkakaroon po tayo ng deployment dun sa mga kalsada para sa traffic management. Ganon din po dun sa mga posibleng puntahan ng ating mga estudyante gaya ng mga ibang places of convergence pa po. So lahat po ng mga areas na mga maaaring puntahan, hindi lang ng ating mga estudyante, maging ng mga magulang at mga teachers sa unang araw ng pasukan, ay isisiguraduhin po natin na maglalagay tayo ng pulis para kung kailangan nila ng agarang assistance ay nandyan po ang ating kapulisan. Major, ano po ba yung mga karaniwang banta o insidente na binabantayan po ng NCRPO tuwing opening of classes? At ano po ba yung mga hakbang na ginagawa po natin upang maiwasan ang mga ito? Karaniwan po sa mga binabantayan natin mga insidente ay yung pong pagnanakaw, snatching, mga aksidente sa kalsada, maging po yung nakikita natin ng mga reports po ng bullying. So kaya naman po mas pinalakas natin yung ating foot patrols, yung ating mobile patrols at ang pakikipag-ugnayan natin sa mga paaralan, maging sa mga barangay para sa force multipliers, para agad po nating matukoy at maresolba po ang anumang concern at seguridad at agad po natin itong mabigyan ng action. Okay. Pero sa inyo pong datos, Major, bukod po sa seguridad, paano rin po tutulong ang NCRPO sa pagpapanatili ng kaayusan ng trapiko sa paligid ng mga paaralan at pangunahing ruta ng mga estudyante? Paano po yung magiging deployment natin doon? Magiging maghapon ba or magkakaroon ba ng palitan or paano po? Mahalagang bahagi po ng ating Oplan Balik Eskwela ang pagtulong po sa traffic management kung kaya't nakipagtulungan po tayo sa MMDA, sa ating local traffic units at mga paaralan para po mabawasan ang pagsisikip ng trapiko at mas maging ligtas po ang pagpasok at pag-uwi ng mga estudyante. Regarding po sa deployment natin, yung pong ating mga traffic enforcers ay tutulungan po ng ating mga kapulisan sa start po at sa pag-uwi po nila. Kumbaga meron po tayong oras na babantayan kung anong oras po yung dagsa ng pagdating at pag-alis po yung paghatid at pagsusundo po ng ating mga estudyante. So yun po yung ating mas tututukan. Ganun din po, hindi lang naman po yung traffic ang ating inaantabayanan. Ganun din po yung yung mga pedestrian po natin kasi mas marami naman po tayong mga magulang, mga estudyante na gagamit po or maglalakad lamang po. Yung iba po is magko-commute. So, isa po sa ating tinututukan din is yung mga terminals natin, yung mga tricycle natin na mga posibleng mag-convey ng ating mga estudyante. So, isa po yan din sa ating binibigyan ng pagtutuon.
Major, sa pagpapatupad po natin ng Oplan Balik Eskwela 2026, paano po masasabi o paano niyo po susukatin kung naging matagumpay po ba ang operasyon at ano po yung mga inaasahan ninyong magiging resulta nito sa buong NCR? Para po sa NCRPO, matagumpay po yung operasyon kung magiging maayos ang pagbubukas ng klase, wala tayong mai-record na seryosong insidenteng nakaapekto sa mga estudyante, sa ating mga guro, maging sa mga magulang. So inaasahan po natin magiging ligtas ang kapaligiran ng mga paaralan at mas magiging kampante po ang publiko sa kanilang araw-araw na pagbabiyahe. So yung atin naman pong deployment is gusto po nating ensure na hindi lamang po sa pagbubukas ng klase, kundi ito pong nasa 4,402 nating personnel, sila po ay nakatutok hindi lamang po sa start or sa simula po ng pasukan. Maging all throughout the school year po ay sila po yung nakaantapay dito sa ating mga school, sila po yung i-deploy natin para siguraduhin po na year-round or yung buong school year po ay meron pong tututok sa ating mga paaralan. Okay. Major, pakipaliwanag po, balikan ko lang po yung nabanggit nyo kanina na maging yung bullying ay inyong tinutugunan. Paano po yung standard operating procedure nyo doon na kailangan ipatawag yung mga magulang? Paano yung proseso? Pagdating po dun sa sa mga incidents po ng bullying, kung halimbawa po na nag-escalate na po siya na meron na pong criminal incidents or pumasok na po sa meron na pong physical injuries or meron na pong ibang reklamo at hindi na po, kumbaga hindi labas na po siya sa school ang mga gagawin nating action. So papasok po ang PNP dyan, magkakaroon din po tayo ng pakikipag-ugnayan sa DSWD since mga minor po ito, mga estudyante ito. So dadaan po tayo sa proseso kung saan aalamin po ng DSWD kung meron po silang discernment or alam po nila kung ano yung ginagawa nila. At from there is saka pa lamang po gagawa ng action ng PNP batay po sa magiging action po or magiging resulta ng pag ginawa po na observation or yung pong certificate of discernment na ibibigay po ng DSWD. Alright. Sa ibang usapin naman po, Major, dahil nga po sa umiiral na political tension at inaasahang mga kilos protesta sa paligid ng Senado, ano po ang kasalukuyang direktiba sa security posture ng NCRPO upang mapanatili po ang kaayusan at kaligtasan ng publiko? Pinapanatili po ng NCRPO ang heightened security posture sa mga lugar na inaasahang pagdarausan ng mga pagtitipon. Ang ating pong focus ay tiyakin po ang kaligtasan ng publiko, mapanatili ang kaayusan at maiwasan po ang anumang sitwasyon maaring magdulot ng panganib sa ating mga mamamayan. Sa ngayon po, meron po tayong nasa 900 plus na mga i-deploy na personnel, lalo po dyan sa Senate kung saan po inaasahan po natin ang mga pagtitipon at ang mga rallyista na dadalo para po suportahan ng kanilang ang iba't ibang grupo. Bukod po dito, meron po tayo na sa 1,000 din po na mga reserve personnel na kung kinakailangan po ng dagdag natin na tao na CDM contingents ay meron po agad tayong maipapadala kung saan man po kinakailangan ng mga dagdag na tauhan. Major Asilo, ano po naman ang mga hakbang na ginagawa ng NCRPO kaugnay ng intelligence monitoring at threat assessment upang maagapan po ang anumang posibleng kaguluhan o pagpasok ng mga grupong maaaring manggulo sa mga nakaplano na pong rally? Bahagi po ng aming preparasyon ay ang patuloy po na information gathering, validation, maging ang pakikipag-ugnayan po natin sa iba't ibang sektor. Mahalaga po kasing maagapan na monitoring natin para agad po nating matukoy ang mga potensyal na banta at makapaghanda po ng naaayon na security measures. So patuloy po yung ating ginagawang pakikipag-coordinate sa iba't ibang law enforcement agencies para po kung sakaling mayroon tayong mga kailangang aksyonan ay hindi naman po agad tayo mabibigla. Meron po tayo agad na contingency measures na maaari po nating ilatag kung sakasakali. Okay. Major, paano nyo naman po binabalanse o ng NCRPO ang karapatang pantao, karapatan ng mga mamayan na magsagawa ng pagtitipon at protesta habang tinitiyak po na hindi maaantala ang operasyon at mga gawain ng Senado? Malinaw po ang pulisiya ng NCRPO, iginagalang po natin ang karapatan ng mga mamamayan sa mapayapang pagtitipon at pagpapahayag po ng kanilang saloobin. Kasabay po nito, tungkulin din po nating tiyakin na ang mga aktibidad ay mananatiling maayos, ligtas at hindi po makakaapekto sa kapakanan ng iba at sa operasyon po ng mga institusyon ng pamahalaan. Ang ating po mga nakadeploy mga CDM contingents, ang ating po mga PNP personnel ay palagi pong pinapaalalahanan patungkol sa maximum tolerance, ganun din po sa ating pulisya
police operational procedures at ang paggalang po natin sa karapatan ng bawat isa. Mensahe nyo na lamang po, Major, sa ating mga kababayan. Sa atin po mga magulang, para po sa nalalapit na pagbubukas ng ating mga klase, samahan po nating gabayan ng ating mga anak sa kanilang pagbabalik sa paaralan at paalalahanan po natin silang maging mapagmatsyag sa kanilang paligid. Sa atin po mga estudyante, maging responsable po at unahin ang inyong kaligtasan sa loob at labas ng paaralan. Isahan po ninyo na ang NCRPO ay patuloy na magbibigay ng swift and responsive police service upang mapanatiling ligtas, maayos at mapayapa po ang ating komunidad. Kung kinakailangan po ng agarang police assistance, maaari po kayong lumapit sa pinakamalapit na police station or tumawag po sa 911 para po kayo ay mabigyan agad ng karampatang police assistance. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng NCRPO.